Iniyak naman ni AFP Chief of Staff General Eduardo Año na walang madadamay na sibilyan sa dineklarang all-out war ng pamahalaan laban sa mga rebeldeng grupong New People's Army. Sa kabila nito, umaasa naman ang opisyal na magpapatuloy pa rin ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at makakaliwang grupo. Ria Fernandez sa detalye. Hindi hahayaan ng militar na madamay ang mga inosenteng mamamayan sa planong all-out war ng pamahalaan laban sa New People's Army o NPA. Sa deliberasyon ng Commission on Appointments o CA sa appointment ni Año, natanong ang AFP Chief of Staff ukol sa ikakasang gera ng militar laban sa rebeldeng grupo. Dito tiniyak niya na mananaig ang rule of law at walang madadamay na sibilyan sa kanilang opensiba. Because we cannot allow armed groups to be conducting terroristic actions and atrocities and killing innocent civilians and burning equipment. Ang all-out war ay inihayag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana sa Malacanang nitong Martes matapos ipahinto ni Pangulong Duterte ang usapang pangkapayapaan sa National Democratic Front o NDF. Kasunod nito, ipinatigil din ng pamahalaan ang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG na nagbibigay ng go signal para arestuhin ang mga NDF political consultant na pansamantalang pinalaya para lumahok sa peace talks. Sa kabila nito, umaasa si Año na babalik pa rin sa peace negotiating table ang dalawang panig. There are some local commanders, NPA commanders, who are willing. Even during the ongoing peace negotiation, some of our commanders are talking to these commanders, but we cannot disclose their identity. Tiwala si Año na hindi lahat ng miyembro ng NPA ay nagnanais ng gulo. Katunayan, sa ambush interview, sinabi nito na tuloy pa rin ang pag-uusap ng ilang AFP at NPA commander. Matapos ang deliberasyon, kinumpirma ng CA ang appointment ni Año kasama ang 29 pang AFP flag at senior officers. Kumpirmado rin ang 5 ambassador para sa Myanmar, Papua New Guinea, Timor-Leste, Portugal at United Nations. Nakiusap naman ang House contingent na iurong ang deliberasyon kay Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay sa February 22 dahil sa issue ng citizenship nito. Para sa PTV News, Ria Fernandez. Hindi man sa pamagitan ng formal na peace talks, gusto pa rin daw makipag-usap ni Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Jesus Dureza sa mga rebeldeng komunista para isulong pa rin ang kapayapaan. Samantala, ang ilang residente sa mga liblib na barangay sa Mindanao nangangamba sa all-out war ng militar laban sa NPA o New People's Army. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, bagamat gumugulong na nga yung termination ng usapang pangkapayapaan at ramdam na sa ilang bahagi ng bansa yung tensyon ng posibleng muling pagsiklab ng labanan, hindi pa nga rin sumusuko yung mga negosyador ng bansa at patuloy pa rin umaasa na baka matuloy pa rin yung usapang pangkapayapaan or at least ay hindi tuloy ang putulin yung ugnayan ng pamahalaan at ng rebelding grupo. Itinuturing na pinakamalaking accomplishment ng mga otoridad ang pagkakaaresto sa mag-asawang Benito at Wilma Tiamzo noong 2014 sa Cebu. Sinasabing chairman sa Benito at Secretary General naman ng Kilusan si Wilma nang maaresto. Ngayon at muli silang ipinaaresto kasama ng iba pang pinalayang consultants. Hindi alam maging ng peace panel ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP kung sila ba ay susuko o muling magtatago. Mahirap mag-speculate eh. Tingnan natin kung ano mangyayari. 30 kasong nakasampa laban sa mag-asawa para sa kasong crimes against humanity na kinabibilangan ng multiple murder, murder at frustrated murder. Ang mga paratang pawan nilang pinabulaanan. Sa huling panayam ng GMA News sa mag-asawa sa Rome noong nakaraang buwan, nagpahayag na sila ng pangamba sa seguridad ng mga consultant nang matanong tungkol sa posibilidad na gawin ng peace talk sa Pilipinas. Masama yung karanasan namin nung isinagawa yung peace talk sa Manila nung panahon ni Cory na naging subject lang sa surveillance yung mga engaged sa peace talks. Sa 19 na consultants na pansamantalang pinalaya para lumahok sa peace talks, kalahati nakasaad na laya sila hanggat hindi natatapos ang usapang pangkapayapaan. Kalahati naman, 6 na buwan lang ang itatagal ng piyansa at ngayong buwan dapat nakatakdang i-extend ang kanilang piyansa. 17 sa mga consultant na aresto noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. 2 na aresto at nakakulong mula pa noong panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Base sa kanilang profile mula sa NDFP, karamihan meron ding dinaramdam na sakit.
Bago palayain noong Agosto, 6 sa kanila ay nakakulong sa Special Intensive Care Area ng Metro Manila District Jail sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. 3 ang nakakulong sa Camp Crame na kinabibilangan ng mag-asawang Quezon. Mismong si Pangulong Duterte man ang nag-utos na itigil na ang peace talks, hindi pa rin daw nawawala ng pag-asa si Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Dureza. Dahil pabor naman daw sa kapayapaan ng Pangulo, baka pwede raw siyang payagang makipag-backdoor negotiation. We have no other way but to be optimistic, period. If you go into peace work, dapat optimistic ka talaga. Kung may mga setbacks as we are having now, continue to be optimistic and continue to work for peace. Pero ang militar, desidido raw sa idineklarang all-out war laban sa mga rebelde. Ang sinabi natin is tactical defeat ng New People's Army. We will degrade their capability to fight. Our government, hindi lamang sa bilang ng kanilang mga tauhan na ating pipiliting may baba. Either magapi, mamatay, sumuko. Gayunman, ayon kay AFP Chief of Staff Eduardo Año, ipagpapatuloy pa rin daw nila ang pakikipag-usap sa mga rebelde. Yes, that is one alternative, localized peace talk. In fact, there are some local commanders, NPA commanders, who are willing. Even during the ongoing peace negotiation. Kaninang hapon, nag-airdrop ng flyers ang militar sa Davao City bilang paghikayat sa mga rebeldeng sumuko na. Ang mga magnanais sumuko sa gobyerno, sasailalim muna sa pagsusuri bago matanggap ang mga benepisyo ng programa. Sa mga liblib na barangay naman sa Bayugan, Agusan del Sur na sinasabing pinamumugaran ng mga rebeldeng NPA, nangangamba ang mga residente sa all-out war. Kapag nagkasagupaan daw kasi, apektado na naman ang kanilang kabuhayan. Sa experience lang nako dito, noon pa, hindi naman sila nananakit ng mga sibilyan. Yung mga lumad, nakatira sa bundok, yun na naiipit. Jessica, bagamat sumunod na nga sa proseso yung pamahalaan, gate pa rin ng NDFP na hindi pa rin pwedeng basta-basta arestuhin yung kanilang mga consultants. Yung kanselasyon ng JASIG at maging yung piyansa ng kanilang mga consultants ay hindi pa rin daw yan basihan para sila arestuhin. Pero syempre, iba yung opinion dyan ng pamahalaan. So abangan natin yung mga susunod na araw, Jessica, lalo pat hindi na nga natin mahagilap yung mga consultants ng NDFP. Jessica? Pero confirm ba, Rafi, na may back-channel negotiations? Kasi we also haven't heard from the members of the government panel, no, si Secretary Bello, etc. Kasi 'di ba may medyo nabitin tayo dun sa iba yung tono ng pananalita nila dun sa medyo palaban na tono ni Pangulong Duterte nung the last time that you were able to interview them. Jessica, hindi natin na makumpirma sa ngayon kung meron ng kasalukuyang nagaganap na backdoor negotiations, pero hindi tayo magugulat kung sa mga susunod na araw o sa mga susunod na buwan ay mangyayari yan dahil talagang open naman yung komunikasyon ng dalawang panig kahit na nga kay Pangulong Duterte ay may open communication or direct communication yung rebelding grupo. So gayon pa man, yung pananahimik ng GRP panel ay understandable, Jessica, dahil sila ay talaga napaka-optimistic na matutuloy pa rin yung usapang pangkapayapaan. Pero syempre, yung kanilang principal, ang Pangulo, ay talagang mainit yung ulo at talagang sinasabi niya na tigil na muna yung usapan, ayaw niya munang kausapin yung mga rebelde. So in that light, talagang tahimik naman muna sila. Bagamat umaasa naman sila na tuloy pa rin yung usapan na Jessica. Si Secretary Dureza ba nakakadiretso kay Pangulong Duterte para pag-usapan itong peace talks, or ano bang protocol nila? Kailangan si Secretary Bello ang kumausap kay Presidente kasi the last time, di ba, parang mainit nga raw ang ulo ng Pangulo, so dapat pakalmahin muna bago sila humirit na baka naman pwede pang ituloy itong peace talks. May ganyan bang senaryo na nasasagap ka, Rafi? Jessica, kung pagbabasehan yung mga nakakausap nating mga members ng NDFP panel, meron silang mga sinasabi at binibigay ng mga impormasyon sa Pangulo, pero eventually hindi yun nasusunod. At iba nga yung binabanggit ng Pangulo sa kanyang mga speeches. For example, yung termination ng unilateral ceasefire ay hindi yan ang rekomendasyon ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process at maging ng NDFP panel. Ang gusto nila ay i-maintain yung ceasefire, pero iba yung binanggit ng Pangulo. Pangalawa, yung ituloy pa rin yung usapang pangkapayapaan, bagamat nagkakaroon na nga ng problema, may mga pag-atake na sinasabi yung New People's Army, pero biglang ang sinabi na ng Pangulo na tigil na yung usapang pangkapayapaan. So
Kung yan ang pagbabasehan, Jessica, kung meron mang direct na komunikasyon at open naman yung linya nila, mukhang iba talaga yung desisyon pa rin ng Pangulo kahit na ito yung mga sinasabi ng kanyang mga advisors sa Jessica. Okay, so it's safe to say na nasa hardball stage pa rin ang gobyerno. Yes, Jessica, talagang yan din ang binabanggit maging ng NDFP na talagang ramdam nila na matigas talaga yung paninindigan ng Pangulong Duterte na huwag nang ituloy yung usapang pangkapayapaan at yung action nga ng kanyang Defense Secretary ay talagang nag-back up dun sa pahayag ng Pangulo. Ang sinabi na ng Defense Secretary ay all-out war na. Ayan ay mga katagang hindi kumbaga freely binibitawan. Jessica, mabigat yan. Pero nabanggit yan ng Defense Secretary. So talagang ramdam na rin ng NDFP na talagang matigas sa ngayon yung panindigan ng pamahalaan na itigil muna yung usapang pangkapayapaan. Pero ang sinasabi nga ng NDFP, ng GRP panel, ay optimistic pa rin sila dahil nga sa history ng Pangulo at yung bilis ng usapan sa mga nakaraang buwan, naroon pa rin yung kanilang optimism, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Sa kabila ng all-out war ng gobyerno laban sa New People's Army, naniniwala si Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Dureza, na may pag-asa pang umusad ng peace talks. Kung papayagan ng kalihim, pwede naman daw magkaroon ng backdoor negotiations. Sa gitna nito, nag-airdrop na mga flyer ang militar sa Davao Oriental. Hinihikayat nila ang mga rebeldeng sumuko sa ilalim ng Comprehensive Local Integration Program ng DILG. Mula February 1, 9 na rebelde na ang sumuko sa militar. Sa kabila ng tinatawag na all-out war ng gobyerno laban sa New People's Army, naniniwala si Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Dureza, na may pag-asa pa ang usapang pagkapayapaan. Kung papayagan, pwede naman daw magkaroon ng tinatawag na backdoor negotiations. Nakatutok si June Veneración. Ito ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte nito lang Disyembre. The Reds would never demand my ouster. They will die for me, believe me. That's the reason why I was able to convince them for a talk. Sa ilalim ng pamumuno ng isang Pangulo na aminadong makakaliwa, nabuhay ang pag-asa na sa pamamagitan ng peace talks, matatapos na ang matagal at madugong pakikipaglaban ng mga rebeldeng komunista. Pero nag-iba ang ihip ng hangin. Unang araw ngayong buwan ng Pebrero, binawi ng New People's Army ang kanilang unilateral ceasefire sa gobyerno, kasabay ng kanilang pahayag ng pagkadismaya dahil sa hindi pagpapalaya ng Pangulo sa may 400 anilay political prisoners. Sumunod pa rito ang pagkakadiskubre sa 3 sundalong pinatay ng mga rebelde sa Bukidnon. Kumasa naman ng Pangulo at binawi rin ang ceasefire ng gobyerno. Kasunod na ito ang pagpapatigil sa peace talks. I am not ready to resume peace talks. As I have said, I'd like to tell the Filipino people, peace with the communists might come in this generation. Pinaaresto na rin ni Duterte ang mga NDF consultant na binigyan ng safe conduct pass. Pero tiwala si Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Dureza, na may pag-asa pa. Pabor daw sa kapayapaan ng Pangulo. Kaya kung papayagan ng Pangulo, pwede naman daw magkaroon ng backdoor negotiations. We have no other way but to be optimistic, period. If you go into peace work, dapat optimistic ka talaga. Kung may mga setbacks as we are having now, continue to be optimistic and continue to work for peace. Maging ang 3 miyembro ng gabinete ni Duterte na kilalang makakaliwa, umapilang ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan sa ngalan daw ng milyong-milyong Pinoy na naghihirap. Pero dahil malinaw daw ang deklarasyon ng all-out war laban sa mga komunista, mas malinaw raw para sa militar ang kanilang misyon. At sa pagkakataong ito, matatalo na nila ang mga rebelde. Ang sinabi natin is tactical defeat ng New People's Army. We will degrade their capability to fight. Our government, hindi lamang sa bilang ng kanilang mga tauhan na ating pipiliting may baba. Either magapi, mamatay, sumuko. Mula February 1, 9 na rebelde na raw ang sumuko sa militar. Tinatayang nasa 3,700 ang mga rebeldeng komunista. Pero ang paghahabol sa NPA, madaling sabihin, mahirap gawin. Napatunayan namin ito nang sumama kami ilang taon na nakakaraan sa operasyon ng militar sa kabundukan ng Mindoro. Matarik, masukal, mapanganib ang mga daan. May senyales sa may mga rebelde.
pero hindi sila inabutan ng mga sundalo. Isa raw sa mga posibleng dahilan, natimbrihan ng NPA ng mga sibilyan na may paparating ng mga sundalo. Kaninang hapon, nag-airdrop ng flyers ang militar bilang paghihikayat sa mga rebelde na sumuko na. Sa flyer, nakalagay ang tungkol sa Comprehensive Local Integration Program ng DILG. Ang mga magnanais sumuko sa gobyerno ay sasailalim muna sa magsusuri bago matanggap ang mga benepisyo ng programa. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.